Nobyembre, sa araw na linggong darating. Linggo. Kadalasan ito ay araw upang magsama-sama ang buong pamilya upang sumimba at ipagdiwang ang araw na ito bilang isang family day. Ang iba naman, linggo ang itinuturing na araw ng pahinga. Pero sa mga nagbebenta ng sampagita, ito ang oportunidad upang kumita sa isang araw. Madalas, nakikita sila sa palibot o palakad-lakad sa harap ng simbahan upang maipagbenta ang kanilang nagawa na sampagita. Kung sa iba, ito ay araw para makapasyal at pahinga, sa kanila, ito ay ang araw upang maipagbili ang munting sampagitang kanilang ginawa. Dahil sa kahirapan, marami sa mga mamamayan ng Pilipinas ang pumasok sa pagtatrabaho sa murang edad. Tiyaga, pasensya at pagtitiis, tinitiis ang init mula sa tirik ng araw, ang pagdami ng nadaan sa simbahan, ang biglaang pagbuhos ng ulan, ngunit ang ating nakikita ay pangpang pa lamang kung ikukumpara sa lalim ng kanilang pinagdaraanan. Kaya, sa dokumentaryong ito, ating alamin kung paano nga ba umiikot ang kanilang buhay sa loob ng isang araw na pagtitinda ng sampagita. Upang mas maunawaan ang kanilang kalagayan, atin nang kilalanin at alamin ang kwento ni Sakura at Kuya Rodi. Magandang umaga po. Ano pong pangalan niyo? Rudy Rudy po. Ano po apelyido? Garcia, Garcia. Rudy Garcia po. Ilang taon na po kayo? 35. 35. Taga saan po kayo talaga? San Vicente. Dito po sa Batangas din. Taga dito po talaga kayo. Oh. Ano po? Nakapagtapos po ba tayo ng pag-aaral o ano? High school lang po. High school level. High school graduate po. High school Hindi level. po graduate. High school. Third year high school. Third year high school po. Ano po yung nagtulak sa inyo para magtinda ng sampagita dito ngayon? Yung madaling madaling kumita ang pera eh. Madaling kumita po na pera. Gano'n na po kayo katagal na nagtitinda ng sampagita? Mga kulang 10 taon na rin. 10 taon na po. Kamusta naman po ang pagtitinda ninyo? Okay naman, pagka masipag bigita ng ayos. Sipag na talaga. Paano po yung nakakatusto sa pang-araw-araw? Gusto nga, nakakaya mo ng ayos. Kapag sustento kahit pa paano, ng baon. May anak po ba kayo? Meron. Ilan po? Dalawa. Ano, nag-aaral po sila ngayon? Gar. Natutustusan naman po nun yung pag-aaral nila. Oo naman, kahit paano yung tutuskusan nun. Ano po yung pangarap niyo para sa mga anak niyo ngayon? Makapagtapos. Gar. Ay, paano yung makatapos sila. Yung ano pangalan mo? Princess Sakura Bilamigo po. Ilan taon ka na? 12 years old po. 12 years old ka na. Nasaan yung mga magulang mo? Yung mama ko po at yung kapatid ko nasa bahay po. Tapos yung papa ko po nagtitinda po sa labas. Nagtitinda sa labas ng... Sampagita po. Nagtitinda din ng sampagita yung... Nagtitinda din ng sampagita yung tatay mo. Opo, sa labas po. Yung nanay mo naman, Nag-aalaga po sa bahay ng bata. ng bata? Ilan kayo magkakapatid? Ano po, bali po 4 na po. 4. Pangilan ka sa magkakapatid? Panganay po. Panganay. Ano yung tingin mong nag-udyok sa'yo para magbenta ka ng sampagita? Sabi kasi po ni mama magtinda daw po ako para makabili lang daw po ng dagdag project lang naman daw po. Para sa pag-aaral mo? Opo, stati po pangkain daw po sa araw-araw. Sa tingin mo, bakit yung pagbebenta ng sampagita yung naging solusyon ng magulang mo para matustusan yung yung pang-araw-araw? Kasi po yun lang po yung magandang trabaho daw po na maano sa amin. Gawang, nung pinanganak po ako, yun na po yung hanap buhay ng mama ko. Hindi kasi po nakapag-aral. Hindi nakapag-aral ako. Opo, kaya po nag-aaral pa po kami. Sa mga kapatid mo, ilan kayong nag-aaral?
Lahat po kami. Yung Lahat bunso kayo? lang po, hindi pa po, gawa pong baby pa po. Gano'ng katagal ka nang nagbebenta ng sampagita? Mga 11 na po. 11 years? Opo. So, ibig sabihin, ilang taon ka na nga ulit ngayon? 12 po. 12, tapos 11 years na kayong nagtitinda ng pamilya mo ng sampagita. Opo. Oh. Hanggang anong oras kayo nagtitinda dito sa sa simbahan ng sampagita? Tuwing linggo po mga alas 5 po nandito na po kami, tapos alas 6 po kami uuwi ng gabi. Ano yun, pagka nagtitinda ka sa maghapon, nakakaramdam ka din ba ng pagod, Hindi ng po. gutom? Hindi naman. Masaya ka din sa ginagawa mo. Opo, kasi po nakakatulong rin po ako pandagdag sa araw-araw. Masaya ka na nakakatulong ka sa pamilya mo. Opo. Tingin mo, kung halimbawa, di ba nag-aaral ka ngayon, pag nakapagtapos ka ng pag-aaral mo, ano yung gusto mong marating sa buhay? Doktor po. Gusto mo maging doktor? Opo. Bakit? Kasi po yung isa ko pong kapatid namatay po. Gawa po wala po kami papa-opera. Dahil? Wala po kaming kanya pera. naging sakit? Nalaglag po siya sa duyan. Ano naramdaman mo nung nawala siya sa inyo? Malungkot po. Malungkot. Tapos, ano Ayaw- naisip mo nun? Sabi ko po magiging doktor po ako. Tutulungan ko po yung wala pong pera. Pang-opera sa mga may sakit po. Gusto mo makatulong sa mga may sakit? Opo. Ayaw mo na ding magtinda ba ng sampagita balang araw? Gusto ko po, pero po sabi po ni mama maghanap daw po ako ng magandang trabaho. Huwag ko daw po paparana sa anak ko po doon na ganito daw po yung trabaho namin dati. Nakikita natin sitwasyon ngayon. Ano yung sino yung mga tingin mo makakatulong din sa'yo balang araw? Ang kapatid ko po, Kapatid mo. opo, tapos ang magulang ko rin po balang araw rin po. Nakakatulong rin po siya kasi po pinag-aral niya po ako kahit kahit wala po kaming kapera-pera. Kahit wala po akong baon, sige lang po papasok sa Kaya po gusto ko pong makuha na scholarship para po yung sila na po ang sa lahat ng bayarin ko po sa school. Anong scholarship yung naiisip mo? Yung sila na po yung magtutustas hanggang maging grade 12 na po ako, hanggang maging college. Saan scholarship sa barangay nyo ganun? Diyan po sa scholarship sa katedral po. Inaanohan po kami ng bayarin po sa school po. Binibigyan po nila ako ng pera. Ang Republic Act 9231 o ang Special Protection of Children Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination Act ay nagbibigay ng proteksyon sa mga batang nagtatrabaho. Layunin ng batas na ito na bawasan ang iba't ibang anyo ng child labor sa Pilipinas. Itinatag ang batas na ito upang mabigyang proteksyon ang mga batang kinakailangang magtrabaho. December 11, 1997 ay isinabatas ang Republic Act No. 8425 o Social Reform Poverty and Alleviation Act. Ang batas na ito ay ipinatupad upang tugunan ang problema sa pagdami ng mga taong nananatiling mahirap at mababa sa minimum wage ang kinikita sa araw-araw. Kabilang na dito ang mga taong nagbebenta ng sampagita. Mula sa batas na ito ay naitatag ang National Anti-Poverty Commission, ahensya ng gobyerno na gumagawa ng mga aksyon at poverty reduction programs. Katulong ang mga lokal na pamahalaan upang matulungan ang mga mahihirap. Ayon sa Philippine Statistics Authority or PSA, ang bilang ng mga kabataang nagtatrabaho ay umabot na ng 1.37 million. Natukoy rin na sa sektor ng agrikultura, ang sektor na may pinakamaraming child laborer at ang Northern Mindanao ay ang rehiyon na may pinakamataas na bilang ng kaso ng child labor. Nagsasagawa ang DOLE ng mga advokasya hinggil sa pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa child labor at ang paghahanap ng mga taong tutulong
upang matigil ang patuloy na pagtatrabaho ng mga kabataan na nasa 15 taon pababa. May mga programa rin tulad ng Sagip Batang Manggagawa na nag-aabot ng tulong upang protektahan ng mga natukoy na child laborer at ang kanilang pamilya. Binibigyan ng tulong upang magkaroon ng kabuhayan ang pamilya at mapadali matanggal ang mga child laborer. Patuloy pa ring sinosolusyonan ng DOLE ang mga ganitong kalagayan ng mamamayan sa Pilipinas. Ngunit bakit marami pa rin ang nakikita na palaboy-laboy, nagtatrabaho sa murang edad? Sa lumalalang kondisyon ng kahirapan sa ating bansa at pagdami ng mga taong mabababa ang kinikita sa isang araw, ang tanong ng mga mamamayan, ano ang ginagawa ng mga nakaupo? Ang National Economic and Development Authority o mas kilala sa tawag na NEDA ay nagsimulang magtakda ng isang pananaw para sa bansang Pilipinas na nagsasaad sa taong 2040. Ang buhay ng mga Pilipino sa Pilipinas ay magiging matatag, maginhawa at may panatag na pamumuhay. Ang pananaw na ito na nagsimula pa taong 2016 ay isang litrato ng hinaharap na ninanais ng bawat Pilipino para sa Pilipinas. Ayon sa gobyerno, marami sa mga pagpaplanong pang-unlad ay nakaangkla sa pananaw na ito. Mahigit 5 taon na ang nakalipas ng simula ng pananaw na ito, mayroon bang nagbago sa estado ng ating bansa sa kasulukuyan? Sa nakalipas na halos 5 taon, may nakita na ba ang mga Pilipino na pag-unlad at pag-unti sa bilang ng mga hikahos na pamilya katulad ng mga taong nagbebenta ng sampagita? Ngayon ay kumuha kami ng ilang panayam na mula sa ibang mamamayan upang malaman ang kanilang opinyon patungkol sa kahirapan. Hi, good day. I'm Elaine De La Cruz and I'm here to conduct an interview. And hello, what's your name, program, and section? So, good day. I am Mark Ramsale Montalvo from Batangas State University also. But I'm from Alangilan campus since I'm currently taking a Bachelor of Science Industrial Engineering and I am from Block 3101. So, my name is Cindy Al Garcia from BSN English 2101. I am Angel Rose Teres Atensana. I am 4th year college student taking Bachelor of Elementary Education sa Lipa City College. Xander. Sarah May. Ako si Mayet Ariola from BACom 3108. My name is Kit Francis R. Espirito. Currently taking Bachelor of Arts in Communication at Batangas State University, the National Engineering University, Lipa Campus. My name is Cyrus Tumali. I'm BSI 1101. Ako po si Ivy Claire G. Ramos sa Lipa City Colleges. Bachelor of Science in Nursing po. Ano ang iyong masasabi sa isyong panlipunan hinggil sa kahirapan? Para sa akin, ang kahirapan ay tumutukoy sa isang kalagayan o estado ng isang tao na walang halaga o pag-aari sa isang material na bagay o salapi. So, ang poverty, isa siya sa kung tutuusin, isa siya sa pinaka-common problem na kinakaharap ng isang bansa. Pero sa Pilipinas, since we are a third world country, mahirap na siyang resolbahin since imbis na sa pababa siya, tumataas pa siya sa paglipas ng panahon. I think poverty is a state of living wherein people are striving, they loss of income and loss of job. Okay, una sa lahat, gaya ng napag-usapan namin ng partner ko, poverty nga is a complex problem na dinadanas ng ating bansa for almost decades na nga po. Passed on to generations of poverty, hindi lang tayo, pati yung mga ninuno pa po natin. Galing na din sa pananakop, galing na din sa mga government officials. And ayun po. Mahirap ang maging mahirap lalo sa panahon na ngayon. Para sa akin, ang kahirapan ay dulot ng pangit at baluktot na sistema sa lipunan kung saan ang mga namumuno ay hindi maayos at iilan lang yung kanilang tinutulungan at ito din ay dala ng kawalan ng edukasyon at kahirapan sa paghahanap ng trabaho. Kasi kung wala kang maayos na trabaho at kulang ka sa pag-aaral, dito papasok yung poverty.
ang masasabi ko sa poverty na meron sa Pilipinas ngayon is napaka-baba ng napaka-evident na sa Pilipinas yung poverty na naranasan natin ngayon. Like makita mo sa lansangan, yung mga beggar, like they are begging for them para mabuhay, para masustain yung kanilang pamumuhay. Ang kahirapan po ay lagana po sa Pilipinas, lalo na po dito po sa bayan ng Lipa dahil po madami po ako nakikitang mahirap or namamalimos po araw-araw. And as a student, anong tingin mong causes ng poverty? So, sa tingin ko sa student, isa sa causes ng poverty is yung corruption. Kasi naniniwala ako na kung magkakaroon tayo ng government na maghahandle ng tama sa budget na maaaring magamit for programs, siguro naman hindi man agad-agad pero mababawasan natin yung poverty. Unemployment dahil sa mataas na hinihingi ng ibang kumpanya na standard na isang tao. I think one cause of poverty is unemployment because unemployment, it can be because of the economic status of the family and the loss of income, also the loss of job. Tingin ko causes ng poverty, actually madami talaga pero siguro una sa lahat yung awareness kasi tayo naman we live in a democratic country, so at some point we have a power din para maging influence sa ating bansa, and at the same time yun nga po, depende sa inyong political view pero hindi nga natin nagamit wisely yung ating freedom of yung ating democracy ngayon for me. Ang sanhi nito ay una, yung sarili. Masabi ko rin, pangalawa siguro ay gobyerno. Yun. Ako, unang-unang cause ng poverty kasi ito ay isa sa suliranin na kinakaharap talaga ng bansa, hindi lang ng bansa, ng buong mundo. Ang unang-unang cause nito ay ang kawalan ng edukasyon, malnutrition, kawalan ng unemployment, kawalan ng trabaho. Kasi kung wala kang pinag-aralan, mahihirapan kang humanap ng trabaho. At the same time, ito yung sinasabi nilang parang isang kahig, isang tuka. Yun lamang. Sa tingin ko, ang cause ng poverty is hindi lang dahil sa korupsyon. Dahil din sa mga kapos sa ating bansa nung mga nakalipas. Sila yung parang nag-drain sa kung anong meron sa bansa natin ngayon. Kumbaga nawalan tayo ng mga resources na dapat ay natatamo natin ngayon. So yung mga bagay na gano'n, yun yung nag-cause ng poverty sa atin. For me po, ang sanhi po ng poverty ay yung pong lack of education po or kaya naman po yung mga corruption po na nangyayari sa pamahalaan natin. Ano-anong sektor o aspeto sa ating lipunan ang pinaka-naaapektuhan ng isyu hinggil sa kahirapan? For me, agriculture. Kasi agriculture yung pangunahin nating pangangailangan ngayon. So, sa pagtaas ng dito sa atin, mga presyo ng bilihin, ay hindi talaga natutugunan. Mga halimbawa nito yung magtatanim ng palay. So, imbis na suportahan sila, hindi na nasusuportahan ng gobyerno. So, mangyayari, imbis na suportahan sila, nag-aangkat pa sa ibang lugar. Ang isa sa pinaka-naapektuhan ng poverty ay ang education. Siyempre, kung walang sapat na pagkukunan or sapat na gagawing pang suporta para sa pag-aaral, hindi talaga magkakaroon ng education ng isang bata. Para sa akin, edukasyon. Dahil dito, madaming mga kabataan na hindi nakakapagtapos ng pag-aaral at saplitan silang tatrabaho para sa kanilang pamilya. I believe the most affected ones of poverty are the people because they are deprived of everything. They deprive of education, sa schooling, and also they deprive of getting a job. Siguro sa tingin ko is yung mga pinaka-naapektuhan talaga is yung mga nasa lower class or mga say to say, mga nasa middle class. Since sila yung mas nagkakaroon ng lack of resources, kumbaga kulang sila sa resources sa like for example, hanap buhay or work. So parang nagkakaroon ng unemployment. Tapos, yun nga, nagkakos ito ng
hindi maganda sa pamumuhay nila, which results sometimes sa yung sa kahirapan. Para sa akin, ang pinaka-naapektuhan ng poverty ay yung mga taong nasa laylayan, yung mga taong walang umaasa na lang talaga sa government, at the same time yung mga naninirahan sa mga kabundukan kasi sila ay naasa na nga lang sa government, kaso ang government nga ay corrupt at hindi maganda ang pamumuno, nagiging mahirap ang mga mahirap. Siyempre, yung mga naapektuhan ay yung mga nasa lower class, yung mga tao na nahirapang mabuhay dahil sa kapusan ng pera, ng mga resources na dapat ay talaga naman pinagkakalob sa kanila ng gobyerno or ng kapaligiran na meron tayo. Sa tingin ko po, yung pinaka-naapektuhan po ng poverty ay yung pamumuhay po ng mga tao sa bansa po natin. At makikita natin na base sa mga sagot ng ating mga nakunan ng panayam, sila ay may kamalayan o ideya sa nagiging dahilan ng kahirapan sa ating bansa. Ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority, noong April 2021, ang unemployment rate sa Pilipinas ay nasa 7.7%. Ito ay mas mataas kung ikukumpara sa parehong buwan noong 2020 na nasa 17.6%. Ang ilan sa mga kadalasang dahilan ng kawalan ng trabaho. Una, kakulangan sa oportunidad sa trabaho. Pangalawa, mababang antas ng pag-asa. Pangatlo, kakulangan sa kasanayan at pagsasanay. Pang-apat, hindi makatuwirang sweldo. Panlima, kahirapan. At pang-anim, diskriminasyon sa edad at kasarian. So, sa tingin mo ba, kahirapan ang main problem ng bansa? I think poverty is one problem of our country. Pero I think the real problem is the government because of the corruption, the bad governance, wherein people who has the power is abusing it. That's why people are getting poorer and poorer. Yeah. So yung kagaya ng masabi ko kanina, sa tingin ko para sa akin, hindi ang poverty ang main problem ng ating bansa. Para sa akin, ang main problem talaga is corruption. Kasi it all starts from them down to its people. So kung magkakaroon tayo ng tapat na government, especially yung government officials na gagamit ng tama sa mga pondo nang gagaling din naman sa mga tao, sa tingin ko magkakaroon ng mas maraming programa na mas hindi man agad makatagtag, pero yung makapagpabawas man lang ng current condition ng bansa natin, especially yung poverty. Para sa akin, maaaring oo, maaaring hindi. Ngunit nakadepende pa din ito sa sitwasyong kinaharap ng isang bansa. Siyempre, oo. Kasi, tawag nga nun, ang isang bansa ay hindi natakbo kung walang mahirap. Parang sa loob ng isang bansa ay naglalaman ito ng mga mahihirap, hindi mawawalan yan ng kahirapan. Sa tingin ko, hindi naman talaga kahirapan yung main problem ng ating bansa. Siguro, masasabi ko lang, in my own opinion, main problem siguro ng ating bansa is yung pag-manage ng pera or pondo. Since, we all know naman na lahat naman tayo nagbabayad ng buwis. Lahat tayo nagbabayad. As in, kahit yung mga lower class people o yung mahirap na tao. As in, nagbabayad talaga sila ng buwis. So, parang, hindi ko naman sasabihin, pero nasa pamamahala na yan ng gobyerno kung paano nila i-handle yung pera para maigsahan para mapigilan yung kahirapan. For me, ang kahirapan ang main problem ng bansa, hindi. Para sa akin, ang mga government officials ng ating bansa ang pinaka-problema dito. Kasi kung maayos nila nagagampanan ng kanilang trabaho bilang government official, pagpapatupad ng batas at pagbibigay ng subsidy sa ating mga kababayan, ay dito maibabahagi nila ng maayos sa ating mga kababayan. And sa pagbibigay ng trabaho, kung maayos nila naasikaso ito, maibibigyan nila ng pondo ang mga kumpanya na maaaring tumulong sa ating mga kababayan. Yun lamang po.
So, last... Sa tingin ko po, opo, kasi madami pong tao, madami po sa ating mga Pilipino ay nakakaranas po nito. So, at pinoproblema din po siya hanggang ngayon ng pamahalaan natin. Ano ang mga strategies ng government ang maaari mong maisuggest para ma-ease natin ang problem regarding poverty? Ang maisasuggest ko po sa government ay i-extend pa po yung free education po nila and siguraduhin po nila na maaabot po lahat ng tao po sa iba't ibang lugar. And yun po. Isa sa naiisip kong strategy siguro is yung pagdadagdag ng employment. Since kapag meron tayong makakapagdagdag tayo ng mga trabaho para sa mga Pilipino, syempre mas magkakaroon sila ng kakayanan na makapag-provide at matugunan yung mga pangangailangan nila sa araw-araw. Una dito, ang 4Ps na kung saan ito ay Pantawid Pamilya Program. Sunod naman ang PhilHealth kung saan ito ay kalusugan para sa mga mamamayan. At ang sunod naman ay Tupad kung saan ito ay serbisyong pangkomunidad. Ang iyong huling katanungan bilang isang mag-aaral, sa paanong paraan ka makatutulong upang maibsan ang problema sa kahirapan? As a future educator, makakatulong ako sa kahirapan ng mamamayan sa pamamagitan ng pagtulong sa mga kabataan na walang sapat na edukasyon sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng mga babasahin, pagtulong bumasa at pagsulat at iba pa. Siguro yung mga ways na pwedeng gawin ng pamahalaan is mag-produce sila ng mga trabaho or job vacancies para magkaroon ng chance yung mga walang trabaho na magkaroon ng pagkakakitaan ng resources in order for them na makasurvive sa mga everyday needs nila. Parang magandang way yun ng government. Siguro, unang masasabi ko dyan, yung 4Ps na ipinatutupad ng gobyerno. Pangalawa ay scholarship. Tapos yung pangatlo, siguro masasabi ko rin yung PhilHealth. Lagi yung solusyon ng gobyerno is yung edukasyon, diba? Ang edukasyon kasi minsan na magiging way para maihahon ng isang tao sa kahirapan. Pero not in a way na dapat yun lagi ang focus natin. Ang focus tayo sa mga bagay na mas alam natin na mas mapagtutuunan pa nila ng pansin. Like yung mga pagkain, shelter ng isang tao. Like, yung mga tao kasi may mga tao ngayon na nasa alansangan na lang. Like, they can provide home shelter for themselves. So, yun dapat ang pinagpapukasan ng gobyerno, hindi lang sa edukasyon. Question po, as a student, ano yung maaari mong magawa tungkol sa poverty na meron ng Pilipinas? Siguro as a student, nag-aaral ako para makaahon din sa hirap. Kumbaga, bilang isang estudyante, gawin kong motivasyon yung sitwasyon na meron ako ngayon para mag-thrive at mag-gain yung success. At gayon din, makatulong sa ibang tao na nangangailangan. Bilang kasi isang estudyante, hindi lang dapat sarili lang natin iisip natin, buti yung nasa paligid din natin. We try for success, not for only ourselves, but for others din. Siguro yung sa simpleng pag-aaral ko, makakatulong ako sa kanila. Since, syempre, isa akong future engineer. So, in the near future, siguro naman magiging stable ako and yung makakapag-create man lang ako ng kahit simpleng business or yun, na makakapag-provide ng more opportunities para sa kanila na makapagtrabaho at kumita para makapag-provide sila sa pang-araw-araw nila. As a student, I think I can help solve the problem in poverty in my small little ways. For example, I will give them shelter, I will give them food, water and clothes, and in that way, I think I can help them ease yung kahirapan na na-feel nila. For me, gaya nung unang nasabi ko kanina, yung about nga po sa awareness. So, as a student, unang magagawa ko is to be aware talaga, to vote wisely, piliin kung sino ang mga ihahala, lalo na po sa susunod na election. Siguro as a student, yung mga pwede kong gawin is to focus more on education or parang, yun nga, focus more on education. Mas pahalaga natin yung education since isa siya sa way para ma-end natin yung kahirapan. And also, parang yung mga pag-include ng sarili mo sa mga social programs which is
yung mga parang isali mo yung sarili mo sa mga certain programs na nag-e-involve sa isang tao or yung may certain yung aim nila is to end kahirapan. Parang malaking tulong yun. Bilang estudyante at ngayon ay nagsisilbi sa ating mga kabataan, para tayo makatulong, gusto kong ipamahagi yung mga kakayanan ko, kagaya ng yung mga natatanggap ko pong mga educational slot para sa mga kabataan. Ito po ay napakalaking tulong para sa mga kabataan para makapagpatuloy sila ng pag-aaral at makahanap in the near future na magandang trabaho at makatulong sa kanilang mga magulang. Siguro po sa gagamitin ko po yung social media po para po makapag-share po ng ideas ko po about sa problem po na ito, or kaya naman po ay makapag-raise po ng awareness para po ma-influensyahan po yung mga katulad ko po. Siguro masasabi ko, wag maging pabigat, tapos mag-aral lang, gampanan yung role ng isang mag-aaral. Maraming salamat sa iyong magandang mga kasagutan. Nawa ito ay makatulong sa iba, lalo-lalo na sa mga manonood na makakapanood ng interview ang ating isinagawa. Nawa ay magkaroon ka din ng idea sa kung ano nga ba ang nararapat gawin natin bilang isang estudyante upang maibsan ang problema sa kahirapan. Muli, maraming salamat sa pagpapaunlak mo sa aming interview ito. Pamula pa lamang sa panahon ng mga Kastila, ang Pilipinas ay nakakaranas na ng kahirapan. At hanggang ngayon, ito pa rin ang patuloy na nararanasan at tila mas lumalala pa sa pagtagal ng panahon. May mga taong tumutulong sa ating mga kababayan na maituturing na nasa laylayan pa rin ng lipunan, katulad ni Sakura at Kuya Rod. Ito man ay nasa maliit na bagay tulad ng pagbibigay ng pagkain o kaya naman malaking proyekto tulad ng charity work or fundraisings, ang kahirapan ay hindi lamang sa ating bansa nararanasan kung hindi pang buong mundo, kung kaya't nagsasagawa ng planong upang matulungan ang nasa pinakailalim ng laylayan. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin masolusyonan ang kahirapan at tila di pa rin matatapos ang isyong ito. Kung ito ay may simula, kailan ang hangganan nito?